Hello everyone, this is Yax again playing Ragnarok Origin Classic. So, ito ngayon papakita ko sa inyo kung paano tayo nagra-run ng Nightmare Temple. So, ngayon Tagalog naman tayo para mas madaling ipaliwanag, di ba? So sa 12th floor dito sa Nightmare Temple, as a gypsy and minstrel, so kailangan naka-autocast lagi yung heal ninyo. Then yung tips dito is at saka yung mga guide kung paano namin tinapos to is ganito. So yung minstrel dapat nasa within the boss ka lang, and then yung ibang party members halos nakapaligid lang sa'yo para di ba na-heal kayo, and dapat yung party members ninyo is medyo may konting kunat para hindi sila one hit nung boss. So yun yung key kung paano matapos itong mga Nightmare Temple ngayong season 3. So yung ganito yung ginawa namin dito. So for example, may ganyang ipo-ipo. Tumatayo lang kami. So umaasa kami sa sustain ng heal ng Bard. So dapat talaga medyo may kunat yung party members nyo. At the same time, syempre may damage din para hindi tumagal yung run nyo. So ganun lang, tiwala lang talaga sa healing at saka sa healing ng Gypsy or Minstrel, and then sa Priest din. So yung dalawa as a support, and then tatlong DPS. So kayang-kaya na yan. So meron kami ditong dalawang Archer, isang Master Smith. So ganyan lang yung ginagawa namin sa 12th floor. Ulit-ulit lang. So ganyan, sustain, and then tira, then sustain ulit ng ipo-ipo, heal. So dapat talaga wag kayong maglalayo-layo kasi mahirapan yung healer nyo i-heal kayo once na na-damage kayo ng something like mga galing sa affix or sa skill ng boss. Ganyan lang. So easy run lang, di ba? So ganyan namin tinapos yung 12th floor. So done. So ngayon naman sa 13th floor Nightmare Temple. So dito medyo madali lang. So kailangan lang ng mga dodging abilities natin. Pero may technique dito. So may sequence yung attack ng boss. So syempre heal tayo ganyan. So wag lalayo sa isa't isa. So dito mauna yung yung laser beam niyang boss na yan. Pero syempre depende pa rin sa kung gaano yung kabilis napababa yung HP ng boss. So after nyan, meron siyang skill na bilog na iikot sa kanya. Ayan. So kailangan lang i-dodge or takbo lang kayo, or pwede rin kayo sa mid katulad ng ginagawa ko. So para konti lang yung takbo na gagawin nyo, and then magko-cross siya. And then after that, may AoE siya dun sa mismong boss. So medyo lalayo kayo after ng cross. And then kasunod naman niya ulit is yung iikot na bilog. So paulit-ulit lang yan. So, simula kanina hanggang sa matapos yan, ganyan lang. And then left and right, DPS. So, meron sa kaliwa, meron sa kanan, yun, uubusin yung boss para hindi siya, uubusin yung boss. Uubusin pala yung monster para hindi ma-reach yung boss. Kasi once na ma-reach niya yung boss, sasabog yan eh. So tira-tira lang, kaliwat kanan. Ganyan. Tapos heal mo lang Bard or Minstrel. Kaliwat kanan, watch for their HP. And then, ganun lang kasimple yung 13th floor. So kailangan lang talaga is active lang, and then focus lang sa mangyayari. After nun, so yan, pabilog ulit. And then after nyan, magko-cross. And then yung gitna naman, tapos pabilog ulit, cross. Yun lang. Yun lang yung dapat matandaan yung skill na gagawin niya. So, para prepared kayo sa mga bibitawan niyang mga skills. And then, hit agad, Lex, para mas mabilis matapos. Then heal. Then dodge. Ganun lang, paulit-ulit lang tayo. Hanggang sa matapos na yan. So medyo ipa-fast forward ko na, baka inaantok na kayo eh. So hanggang sa matapos, ganyan lang. Okay?
So dito sa 14th floor, may technique dito. So pupunta lang kayo sa isang corner, kahit isang corner diyan pwede. So pero napipili namin dito sometimes bottom right or sa top right. So ngayon sa top right kami pupunta. And then may dalawang skills lang dito na dapat kayong iwasan. And then ano pa ba? So ito ang formation namin dito is isa sa harap, sa likod, tas kaliwat kanan ng minstrel. So para yung heel ng minstrel or gypsy abot lahat. And then ito yung unang skill na dapat iwasan nyo. So naka-face siya dun sa target niya yung nasa corner. So yun, yung fan na yun yung isang iiwasan nyo. And then the second one is yung mga big circles. So yung mga small circles kaya sustain ng heel ng gypsy yun eh. So ito yung big circles, yung mabagal. Yan yung dapat na hindi mag-overlap with other party members or yung mga mababang defense na DPS, yun nawa-one hit siya doon. So dapat talaga merong enough defense kayo, PDEF and MDEF, para masustain yung damage ng boss at saka hindi kayo mamatay, para nai-heal pa kayo ng mga supports nyo. So kapag sobrang baba ng defense, so deads agad resu. So ayun, sayang yung resurrection number ninyo dito sa Nightmare Temple, mauubos. And then babagal yung runs nyo and sometimes magpe-fail kayo. So ganun lang dito. So stay with your formation sa ganyan, tapos dodge lang. So dapat pinaka-aware yung target kasi meron siyang one hit. One hit niya yung target niya dun sa isang skill niya na parang funnel or triangular skills niya. And then the next one will be the circles. So kailangan nyo yung i-dodge nyo. So ganun lang dito. Ulit hanggang sa matapos. Dodge. And then heal. And then damage. Yun lang. Hanggang sa matapos. So kailangan lang dito ng patience. So yun lang yung mabibigay kong tips sa mga runs, tsaka sa mga napansin ko kung paano matapos itong Nightmare Temple hanggang 14. So thank you for watching everyone. Hanggang dito na lang. Then see you on my next video. So enjoy watching. Until then, thank you.